Sa araw ng pasukan, sabay-sabay na pumipili ng espiritong hayop ang mga bagitong estudyante sa departamento ng pang-aamo ng hayop. Ang class monitor na nanguna sa klase noong nakaraang buhay. Pinili niya ang siyam na buntot na pilak na soro na may pinakapurong dugo. At ako, bilang panghuli sa ranggo, ay mapupunta lang sa isang brown bear na may pinakamagulong lahi ng dugo. Hindi nagtagal, dumating ang malamig na katapusan ng mundo. Ako, na nakipagkontrata sa brown bear, ay nakibahagi sa likas na kakayahan nitong lumaban sa lamig. Ang siyam na buntot na soro na pinili ng class monitor ay hindi na umabot sa paglaki. Nagyelo at namatay ito sa mismong unang araw ng katapusan ng mundo. Dahil sa inggit. Nagsanib puwersa ang class monitor at ang iba pang mga kaklase para ipahamak ako at ang brown bear ng sabay. Pagmulat ko ulit, bumalik ako sa araw ng pagpili ng espiritong hayop. Nauna pa sa akin ang class monitor at pinili ang brown bear. Kaya alam kong nagbalik din siya sa nakaraan. Pero ang hindi niya alam, ang brown bear ay muling isinilang din kasama ko. Sa mataas na pagsusulit, ako ang huli sa ranggo. At nakapasok ako sa departamento ng pang-aamo ng hayop ng ikapitong Universidad ng Sining Militar. Ayon sa ranggo sa pasok, sunod-sunod ang pagpili. Tala ng espiritong hayop, 126, nasa gitna. Ngayon ang araw ng pagpili ng kasamang espiritong hayop, 125, magandang estado. 126, ngayon ang araw ng pagpili ng kasamang espiritong hayop, 125, magandang estado. Ngayon ang araw ng pagpili ng kasamang espiritong hayop, 125. Ngayon ang araw ng pagpili ng kasamang espiritong hayop, 126, 126. Bilang panghuli sa ranggo. Wala akong mapagpipilian. Wala talaga akong mapagpipilian. Ang natira na lang ay ang brown bear na may pinakamagulong dugo. Ang huling nakapwesto sa mataas na pagsusulit ay pwedeng pumili lang sa naiwan ng iba, dagdag na 10 degrees Celsius. Ang huling nakapwesto sa mataas na pagsusulit ay pwedeng pumili lang sa mga naiwan ng iba. Pero ang brown bear na ito na magulo ang dugo, ay kasama ko sa buhay at kamatayan noong una kong buhay. Version sa screen. Version sa screen, code 0056. Sandali. Ang puting soro ay para sa'yo. Ang gusto ko ay brown bear. Naku, baliw na ba si Anloing? Ang puting soro na yon ay pambihira at umaabot sa 80% ang dalisay ng sinaunang dugo nito. Samantalang 20% lang ang dugo ng brown bear. Mababa at hamak ang uri. Ano ba ang pakay ni Anloing? Loing. Hindi laro ang pagpili ng kasamang espiritong hayop. Dito nakasalalay ang hangganan ng paglaki mo. Bilisan mo at makipagpalit ka na kay Fangran. Guro, si Fangran ay mas kailangan ang puting soro na ito kaysa sa akin. Mataas ang grado ko. Kahit anong makontrata ko, mabilis akong nakakapaglinang. Pero katamtaman lang ang talino ni Fangran. Kung bibigyan pa siya ng isa pang brown bear na magulo ang dugo, wasak ang buong buhay niya. Handa akong makipagpalit sa kanya. Mayroon kang busilak at walang bahid na kabutihang puso. Sa hinaharap, siguradong wala kang hangganan ang mararating. Fangran, ano pang hinihintay mo? Hindi mo pa ba pasasalamatan si Loing? Ang sumusuko sa Diyos na bloodline, ay mas pinili pa ang walang silbing brown bear na ito. Mukhang kagaya ko rin ang babaeng ito. Muling isinilang din, hindi mo kailangang makipagpalit sa akin. Gusto ko talaga ang brown bear na yon. Hindi mo na kailangang subukin ako. Seryoso akong handang makipagpalit sa iyo. Talagang hindi na. Bloodline contract. Ang puting soro na ito ay kusang nagpasimula pa ng bloodline contract na sabay mabubuhay at mamamatay. Kaya pala nagkukunwari lang si Fangran. Habang sinasabi niya yon, ibinibigay pa niya kay Loing. At minamadali pang kilalanin siya ng puting soro bilang amo. Takot siyang magbago ng isip si Loing. Unang beses kong makakita ng ganito kakapal ang mukha. Nakakadiri talaga. Kapag nakain natin ang oso na nagising ang talento sa lamig, kakayanin nating mabuhay sa nagyelong wakas ng mundong ito. Patayin mo ito. Noong nakaraang buhay, masyadong mabagal lumaki ang puting soro. Sa araw na dumating ang katapusan, nagyelo na agad ito hanggang mamatay. Samantala, nagising sa oso ang talento sa paglaban sa lamig. Pero dinala siya ni Anloing kasama ang mga tao niya at kinain ng buhay. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang maulit ang trahedya. 1, 2. Kumurap ka lang ng 2 beses.
Ito ang lihim na senya sa pagitan ko at ng oso noong nakaraang buhay. Ang natatanging code na nagpapakalma sa akin. Muling isinilang din siya. Anluoying. Akala mo ang inagaw mo ay isang mabait at inosenteng pangontra sa panganib. Pero hindi mo alam na ang kinarga mo ay isang tunay na rebelde mula ulo hanggang paa. Hindi ako walang silbi. At may babae pa. Bawal mong tingnan ang itim na pangit na yon. Ikaw ba ang nagsasalita? Ang pangalan ko ay Linye. Babae. Kung gusto mo, pwede mo rin akong tawaging Panginoon. Batang pasaway. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang ka-cringe? Bakit mo gustong kusang makipagkontratang dugong ugnayan sa akin? Ang babaeng iyon. Ang baho niya. Mabaho. Si Anluoying ang school beauty. Maraming lalaki ang humahabol at puro papuri pa sa bango niya. Bulag lang sila. Nakakasulasok ang baho ng kaluluwa niya. Ako. Ayos lang naman, matamis. Ang lambot nito, parang isang dambuhalang tumpok ng di kalidad na cotton candy. Kung gusto mo akong itali, huwag mo akong sisihin kung magpakatotoo ako. Babae, tigilan mo na. Ikaw, gusto mo bang magpakamanyakis? Batang pasaway. Huwag kang maglagay ng kung ano-anong malaswang kalat sa utak mo. Tapos na ang mga paalala. Simulan na ng lahat na subukan ang pagbuo ng hanay kasama ang kani-kanyang kontratang hayop. Ang ritual na pormasyon ng pagsasama. Mula ngayon, magka-partner na tayo, Little Bear. Iyon ang natuklasan ko at ng oso noong nakaraang buhay sa mga guho. Sinaunang teknik sa pagbabago ng hanay. Naging master-servant contract na ang formation. At si oso ang master. Samantalang si Anluoying ang alipin. Babae, masama kang babae, ha? Ano bang masama sa akin? Hinawakan mo ang buntot ko. Tapos nakikipagkindatan ka pa sa ibang lalaking oso. Isa pa, itim na pangit pa. Itong bagets pala ay selosong batang amurin. Sunod, mamimigay na ako ng mga gamit sa pagsasanay. Tig-isang bahagi bawat isa. Kain na. Nabaliw na ba si Fangran? Mga supply para sa isang linggo. Lahat yan, ibinuhos niya sa puting soro. Tama. Mabagal lumaki ang mga espiritong hayop. Ang kristal ng enerhiya ay pangunahing ginagamit namin sa pagsasanay. Pakiusap ng guro sa ilang kaklase. Limitado lang ang kristal ng enerhiya kada buwan. Kapag nasayang iyan, hindi na kayo bibigyan ng dagdag ng paaralan. Guro, alam ko na po. Bloodline contract. Magkasama sa buhay at kamatayan. Kung nagyelo hanggang mamatay ang puting soro sa unang araw ng katapusan, kailangan ko ring sumama sa kanya sa libingan. Mas mahalaga ngayon ang buhay nitong pasaway na ito kaysa sa kahit ano. Kailangang ubusin ang resources. Alam kong nag-reincarnate ka rin. Sa buhay na ito, ako ang dapat makipagkontrata kay Oso. Para makuha ang kakayahang panlaban sa lamig. Ano kayon kung pinilit mong agawin ang puting soro na ayaw ko? Kung ganoon, mabuhay ka ng maayos, ha? Nasa akin na si Oso. Siyempre, kaya ko pang mabuhay ng maayos. Ikaw naman. Dala mo na itong walang kwentang ito. At hintayin mo nang mamatay sa unang araw ng napakalamig na katapusan ng mundo. Aray. Aray. Fangran, may topak ka ba? Ilayo mo sa akin ang mabahong soro na ito. Haha, ang galing mo, Ranran. Haha, ang galing mo, baby. Napala. Noong nakaraang buhay, bago sumiklab ang apokalipse, naiulat ng media ang isang maliit na ugat ng espiritu. Batay sa oras. Malamang wala pang nakakatuklas sa ugat ng espiritong iyon. Bata. Bukas, ililibre kita ni Mama sa isang masarap na kainan. Ang pag-aalaga sa puting soro ay parang butas na walang ilalim. Balak ko sanang maagaw ang walang aring ugat ng espiritong ito bago dumating ang apokalipse. Hindi ko inakala. Mas mabilis pa sa akin ang galaw ni Anluoying, ang dalagang galing sa mayamang angkan na ito. Mas mabilis pa sa akin.
Tama na ang tingin-tingin, bata. Mababa ang kalidad ng mga kristal ng enerhiya dito. Isasama kita ni Mama sa ibang lugar para humanap ng makakain. Ate, ikaw ba yan? Oso, nakakapagpadala ka na ng mensahe sa isip. Ikaw rin, nakakapagpadala ka na ng mensahe sa isip. Ang babaeng si Anloing ay gumastos ng todo sa akin. Ginamitan niya ako ng isang tangkay ng halamang pampagising ng kaluluwa. Kaya nakakapagpadala na ako ng mensahe sa isip ng mas maaga. Ate, isama mo muna ang puting soro at humanap ng mapapahinahan. Kapag nahukay na ang lahat ng kristal ng enerhiya, saka kita tatawagin. Sige, hihintayin kita. Anong meron, bata? Anong ginagawa mo kanina? Ikaw na babae, naglakas loob ka pang magloko. Bata, mag-ingat ka sa pananalita. Hindi ako nagkamali ng sinabi. May amoy soro ang kaluluwa mo. Siya yung maitim ang balat, tama. Hindi kaya aso ang munting soro na ito. Naamoy mo pa yan. Ikaw ang aso. Kung kanino nakipagkontrata sa dugo ang lahi naming puting soro, siya na ang panghabang buhay na kabiyak. Hindi ka pwedeng makipagkita ng palihim sa mabahong oso na yon. Bata. Ilang taon ka lang ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kabiyak? Nasa iyo na ang amoy ko. Bawal lumapit ang iba. Lalo na yung maitim ang balat. Naku, kinuskos ako ng maliit na soro gamit ang ilong niya. Sa pisngi. Tapos tinatakan pa ako. Ate, bilisan mo. Hey. Medyo pasaway ang puting soro. Ayos lang, ate. Huwag mo ring sisihin ang bunso. Grabe, pa-inosente siya. Maitim ang balat pero plastic. Pakawalan mo ako, kakagatin ko siya hanggang mamatay. Ngayon talaga, kakagatin ko siya hanggang mamatay. Fangran, huwag mo akong pigilan. Walang lalaking makakatiis nito. May babaeng nagloko sa harap niya. Buhay pa ako, ha? Matapang ka pa talagang makipagkita ng palihim sa lalaking yan. Hindi mo man lang ako pinigilan. Hindi ka ba natatakot na patayin ko ang kasintahan mo? Wala lang, ipakita mo nga sa akin ang tunay mong tapang bilang lalaki. Pagkatapos mong bugbugin siya hanggang mamatay. Ikaw na lang ang matitira sa puso ko. Sige na, mabuti at maayos ang pag-amin mo sa pagkakamali mo ngayon. Pinapatawad ko na ang munting tagpuan niyong dalawa. Sa susunod, bawal na. CJ. Ate, ito na lang ang itatabi ko. Itong maliit na bunton, iwan mo na para mag-practice. Yung iba, ibigay mo na kay bunso. Ang babaeng maitim na iyan, ang laki talagang magbigay sa'yo. Sandali. Grabe. Mukhang hindi sa'yo interesado ang babaeng maitim na iyan. Baka sa akin siya interesado. May utak ka lang ba pag-usapang pag-ibig? Lahat na lang, idinidikit mo rito. Gusto mo pa ba ng mga kristal ng enerhiya? Limasin natin ang lugar na ito. Sasaktan ka kaya ni Anloing. Hehe, ate, huwag kang mag-alala. Ang babaeng yun ngayon, sunod-sunuran na sa akin. Bilisan niyong tapusin ang paglipat. Mas maaga tayong makaalis dito. Ang hirap para sa'yo, oso. Ikaw. Inubos mo ang lahat ng mga kristal ng enerhiya na ito.
Kahit itong kaunting maliit na espiritual na ugat na ito, hindi pa sapat kahit pantawid lang sa ngipin ko. Pero naramdaman ko lang kanina. Parang nahawakan ko ang hadlang ng paggising. Malapit nang magising ang panlaban sa lamig. Mabuti na ang magising yon. Pero ang hinarin ng dugong nasa iyo. Kumain ka na ng buong espiritual na ugat, kaunti lang ang nadagdag na lakas. Kung ayaw mo sa mababang antas ng dugo ko, noon pa lang pwede mo na akong hindi pinili. Hay, napakalaki tuloy ng pressure sa akin ngayon. Kapag sobra ang stress ko, parang hindi na magigising ang mga likas kong kakayahan. Huwag. Huwag kang magpaka-pressure. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi ka magising, paano na tayo pagdating ng katapusan ng mundo? Sige na nga. Kailangan ko pa ng mga kristal ng enerhiya para sa pagsasanay ko. Bilisan mo at ipasend mo pa rito ang dagdag. Hindi naman marami. 10 truck lang sapat na. 10 truck. Marami ba yon? Punuin mo na lang ng 10 truck. Sabi ko nga, baka makagising pa ako ng mas mataas na antas ng likas na kakayahan. Kakayahan laban sa lamig sa 10 li. Protektahan ang lahat sa loob ng 10 kilometro. 10 kilometro. Kung dumating ang matinding yelong katapusan ng mundo, hindi ba ako magiging reyna ng katapusan ng mundo? Sige, 10 truck man, 10 truck. Ako ang aasikaso niyan para sa'yo. Hoy, tingnan mo. Bakit pati pagkain, hindi na makabili si Miss Anne? Narinig ko, para lang alagaan ang walang silbing brown bear na yon. Ibinenta niya pati bahay, kotse, at mamahaling bag. Para lang makabili ng mga kristal ng enerhiya. Wala kayong alam. Pagdating ng ilang araw at dumating ang katapusan ng mundo, doon niyong malalaman na ako ang tama. Ibinenta ni Anloing ang lahat niyang ari-arian para makuha ang 10 truck na kristal ng enerhiya. Si Oso, kaunting porma lang ang iniwan. Ang natitirang 79.9% ay lihim niyang ipinadala lahat sa akin. Anloing. Ang pagkakataong pilit mong inagaw. Hindi lang pala isang espiya. Sinisipsip pa rin niya ang dugo mo hanggang maubos. Ay, ang sarap talaga ng libreng kuha ng mga supply na ito. Anloing. Talagang inaabangan ko ang mukha mo kapag nakita mo na ang totoo. Hunyo na ito, ha? Bakit biglang bumagsak ang napakalakas na nyebe? Masyadong mabilis bumaba ang temperatura. Maging ang paaralan ay agarang pinauwi ang lahat ng estudyanteng nasa labas. Hindi kaya may sakuna talaga. Oso, nagising na ba ang talento mo? Mamamatay na ako sa lamig. Huwag kang magmadali, malapit na. Isa na lang ang kulang. Ipinagpalit ko na ang lahat ng ari-arian ko para sa 10 truck ng kristal ng enerhiya para sa'yo. Noong nakaraang buhay, kahit ganyan kakahirap, nagising ka pa rin. Bakit sa buhay na ito, hindi ka na gumagana? Oso, may itinatago ka ba sa akin? Para kanino ba itong pagsisikap ko sa paglinang? Ngayon, nagdududa ka pa sa akin. Lene, malapit na sana akong magtagumpay. Makakapagbahagi pa sana ako ng kaunting init sa'yo. Dahil nagdududa ka sa akin. Ibabalik ko sa'yo ang kristal ng enerhiya na ito. Hindi ko na kailangan. May makapal naman akong balahibo. Hindi ako mamamatay sa ganitong lamig. Kasalanan ko, ako ang may mali. Nadala lang ako sa init ng ulo. Ikaw na lang ang gumamit ng kristal ng enerhiya. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa paggising ng talento mo. Pakiusap, huwag kang magalit. Yeni, sa pagkakataong ito, papatawarin muna kita. Sa susunod na magduda ka pa sa akin, kanselado ang kontrata natin. Hindi na. Bigyan lang kita ng kaunting init. Huwag ka namang mauna pang mamatay sa lamig bago pa man sumabog ang tunay na katapusan ng mundo. Hindi na yon masaya. Naubos mo na ang lahat ng kristal ng enerhiya. Bakit hindi ka pa nagigising? Darating na ang katapusan ng mundo. Sa buhay na ito, hinding-hindi na ako magpapalupig kanino man.
Nagsisimula na ang katapusan ng mundo. Anong nangyayari? Nasaan ang mga supply ko? Bakit hindi pa naihahatid sa dorm ko? Kailangan mo ng supply ha, heto, bibigyan kita. Kulang ang supply ng paaralan. Class monitor. Dahil napakarami ng nakapalibot dito. Sa tingin ko, dapat ibigay ng paaralan ang supply sa mga estudyanteng pinakakailangan yon. Para sa mga estudyanteng bibigyan. Grabe, alam pala ni Anluoying na darating ang katapusan ng mundo. Palihim pa siyang nag-ipon ng supply. Nag-ipon ka na ng napakarami, mang-agaw ka pa sa amin, wala kang hiya. Fangran, huwag kang magpakabanal. Ang alaga mong inutil na puting soro. Siguradong nagyelo na yon at naging estatwang yelo na ngayon. Kung mamatay man yon sa lamig, mas mahimbing pa ang tulog kaysa baboy. Oso. Hindi ka pa ba talaga nagigising? Bilisan mo. Mamamatay na ako. May magandang balita ako sa'yo. Nagising na ako. Bilisan mo, ibahagi mo na sa akin ang skill mo sa panlaban sa lamig, dali. Aray, ang tadyang ko. Baliw ka ba? Kailan ko ba sinabi na ibabahagi ko ang talento ko sa'yo? Ako ang amo mo. Inubos ko ang lahat ko, ipinambayad ko pa ang lahat ng kristal ng enerhiya para sa'yo. Bakit hindi mo ibibigay sa akin? May kapangyarihan ako ng kontrata. Paano mangyayari yon? Bakit walang bisa ang kontrata ko? Mas mabuti pang dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Anong klaseng kontrata ba talaga ang pinasok natin? Kontrata ng Panginoon at lingkod. Hindi lang binago ang aray. Ikaw pa rin ang amo. Sa tingin mo, karapat-dapat kang makihati sa mga kakayahan ko. Noong agawin niyo ang mga kakayahan ko sa dati kong buhay. Dapat naisip mo na mangyayari ito balang araw. Muling isinilang ka. Ikatlong araw na ng Apocalypse. Tuluyan ng gumuho ang kaayusan sa paaralan. Alam ba ng mga babae sa loob na nagdala ka ng pagkain? Buksan mo ang pinto, sumunod ka. Ibigay mo ang lahat ng supply. Bibigyan pa kita ng natitirang daan para mabuhay. Ah. Ah. He. Tumakbo ka. Ay, may halimaw, tumakbo na. Lenny. Gusto mo nang magising? Papatayin mo ba ako? Akala mo madali lang mamatay? Noong agawin niyo ang mga kakayahan ko. Mas malupit pa yon kaysa rito. Ngayon, heto na ang kabayaran para sa pagpatay sa akin noong dati kong buhay. Lene. Iyan ang kabayaran sa pagiging gahaman. Lenny. Hinahanap mo ba ako, babae?
Alam mo pa palang magising, ha? Halatang gusto mong magsalita pero nag-aalala ka sa akin. Kung ganoon, hindi ba ako dapat umupo na lang at panoorin kang mamatay? Babae, napakabasta mo pa rin. Linye, akin ang unang halik na ito. Hindi ko kinukuha ang unang halik. Nakalimutan mo ba, ako rin ang humalik noon. Matagal na nating napagmarkahan yon. Hindi mo ba pwedeng magsuot muna ng damit? Ang hirap kaya magsuot ng damit. Hindi mo ba nakita ang itsura ko noon na anyong hayop? At saka, ito ay espiritong damit. Ayos lang. Hindi pa ganap na nagigising ang aking talento. Pero hindi ka nito masusugatan ng matinding lamig. Matagal ko nang hinaharap ang matinding lamig na may oso akong sandigan. Marami ang tao sa campus. Hindi magtatagal ang supply. Nandito ako, hindi ka magugutom. Tungkol sa iba, ano bang pakialam ko? Huwag kang magpakabisi. Huwag kang maingay. Dapat ay tapos na ang gulo sa panig ni Anloing. Panahon na para ayusin ang usapin sa supply. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Bakit niya ikinulong lahat ng supply? Magkaklase tayong lahat, dapat pantay ang hasyan. Si Anloing na ang nag-ipit ng napakaraming gamit noon. Wala na siya ngayon. Bakit hindi pwedeng kunin at gamitin? Bakit mo ibibigay ang puting soro mo kay Fangran? Napakagandang espiritong hayop, bakit ikaw lang ang nakikinabang? Dapat ipalitan sa lahat para lumabas ang pinakamalaking silbi. Apokalipsi na ngayon. Ikapitong Unibersidad ng Sining Militar. Lahat kailangan mabuhay. Hindi ka pwedeng maging sobrang makasarili. Ikapitong Unibersidad ng Sining Militar. Huwag kang paimportante at huwag kang maarte. Mga kapatid, lusob. Agawin ang puting soro. Ganyan kalakas ang espiritong enerhiya. Kung gusto mo ng supply, kunin mo gamit ang sarili mong kakayahan. Huwag mong isipin na pwede mong itali ang iba gamit ang moralidad. Maghiwa-hiwalay na tayo. Sa hinaharap, patas na ipamamahagi ang supply. Ano ba ang ginagawa natin dito? Naghihintay. Papunta na ako. Nalinisan na ni Anloing ang lahat. Ang mga gamit niya, itinago ko sa basement ng dormitoryo sa kanlurang distrito. Salamat sa pagod mo, Seong-seong. Itim na pangit. Lumayo ka sa kanya. Pinapunta ako ni ate. May say ka ba riyan? Huwag kang tumunganga. Ang mga gamit sa loob ng paaralan ay tatagal lang ng wala pang kalahating buwan. Napakalamig sa labas. Kailangang may lumabas para maghanap ng supply. Kaya kong tiisin ang lamig ng 10 li. Hindi pwedeng matagal na wala ako. Ate, kung lalabas ka, pwede kong palawakin ng kaunti ang sakop ng panangga sa lamig. Hindi na kailangan na ako ang bumuo ng grupo. Magdala ka ng ilang kaplasing may kapaki-pakinabang na espiritong hayop para sabay-sabay kayong lumabas. Susunod ako sa'yo. Sino ang mga ngahas na galawin ka? Pipilasihin ko siya. Lumabas para maghanap ng supply. Delikado yan, sariling panagutan mo. 3 uri lang ang isasama ko. Yaong marunong maghanap ng daan. Yaong kayang sumalo ng pinsala. Yaong kayang magligtas ng tao. Yaong marunong sumabay sa kaguluhan. Pwede na tayong umalis ngayon. Ang pangalan ko ay Linyu. Ang kontrata kong espiritong hayop ay espiritong agila. Kaya nitong suriin ang kilos sa loob ng 5 kilometro. Mataas ang lipad nito at walang harang ang tanaw. Ang pangalan ko ay Suxiao. Ang buwan kong kuneho ay nakakapaglabas ng laway na nakagagamot. Kaya nitong gamutin ang bahagyang sugat at pinsala dahil sa lamig. Ako si Zhao Li. Ang batong pagungko ay kayang magbukas ng espiritong panangga. Kaya nitong harangin ang mga paglusob na mas mababa sa pundasyon ng Qi. Bumalik na kayo at maghanda. Bukas ng umaga, lalabas tayo para maghanap ng supply. Lanan. Ngayong gabi, pumunta tayo sa bodega sa basement. Ihanda ang mga gamit na dadalhin sa labas. 8. Ang lahat ng ito ay galing sa pagbenta ni Anloing ng mga ari-arian niya. Karamihan sa mga kristal ng enerhiya ay naibigay ko na sayo. Ang natitirang pagkain at kagamitan ay nandito. 69.25.00 21.00 25.00 Aalis tayo bukas. Bawat isa magdala ng 3 araw na rasyon. Ang matitira, iwan sa paaralan bilang reserba. Pagkain ng tao. Hindi masarap. Dagdagan kita ng pagkain. Bukas, lalabas tayo. Huwag basta-basta manakit. Sundin niyo ang utos ko. Naintindihan, okay. Pero sino man ang mangahas na galitin ka, pipilasihin ko pa rin siya. Ate, huwag kang mag-alala.
Nasa likod lang ako. Kapag may panganib, ako ang sasalubong agad. Eight. Kaya ko lang iunat ang panangga hanggang sa pasukan ng kalsada sa unahan. Kapag mas malayo pa, hindi na nito kakayanin. Mag-ingat kayo. Huwag kang mag-alala. Nakahanap ng supply. Babalik kami. Ulat ng espiritong agila. Walang malalaking nilalang sa loob ng 3 kilometro sa unahan. May ilang inabandunang sasakyan sa daan. Pwede tayong mag-ikot at maghanap. Umalis na. Nakabukas ang kalasag ng batong pagong at binabantayan ang magkabilang panig. Sutsiao, manatili ka sa gitna ng hanay. Tumayo kayo at ibigay ang lahat ng dala ninyong gamit. Pati ang puting soro, iwan din. Iyan lang ba ang mga kalat ninyong dala? Huwag ninyong palampasin kahit isa. Patay na lang sila. Halughugin ang mga gamit na dala nila. Tapos magpatuloy tayo. Hatiin niyo sa tig-dalawa ang bawat grupo. Maghiwa-hiwalay at kumilos. Humanap ng mga supply. Magtipon tayo sa may pintuan mamaya. Ang dami ng delata. May mga panlamig na underwear din. Lingyu. Dito ka lang. Gamitin mo ang Black Eagle mo para silipin ang paligid. Kapag may kakaiba, agad kang magulat. Lingyi. May naramdaman ka bang hindi tama? May bugso ng espiritual na lakas. Sa labas, palibot ang kinikilos. Masama, mahigit 20 tao ang nasa labas. May 4 pa silang kontratang hayop na pinalibutan ang supermarket. Mukhang may kaya rin ang batang yan. Iwan niyo ang mga supply at ang puting soro. At ililigtas ko ang buhay niyo. Ako ang leader ng gang ng malamig na lobo. Kilala niyo dapat ang lugar niyo. Ang gang ng malamig na lobo ang grupo sa silangan ng lungsod na sanay mangholda. Gusto ninyong agawin ang mga gamit ko. Tingnan natin kung may buhay pa kayong kakainin. Iyan tinanggihan ang maayos na usapan. Kung ayaw ninyong uminom ng maayos, huwag ninyong sisihin kung maging marahas ako. Hindi na magtatagal ang panangga. May isang lason na alakdan lang sila na kayang sumira sa panangga. Black Eagle, dukutin mo ang mga mata ng lason na alakdan. Hindi kaya isa yung dekalidad na espiritual na hayop. Ang lakas ng loob mong magnakaw ng gamit ng ganyan lang. Eight. Magpapadala ako ng kaunting espiritual na lakas sa malayo para matulungan kang kontrolin ang labanan. Linye, bilis, makipagtulungan ka kay Rock Turtle. Samantalahin mo ang pagkakataon at atakehin ang Ice Wolf. Umatras. Huwag mo muna siyang patayin. Bakit pa siya ititira? Nasaan ang pugad ng gang ng malamig na lobo? Kung may libreng supply na dumating sa pintuan, tanggapin na natin.
Sobra na ito para umabot sa buong paaralan ng 2 buwan. Tingnan mo, marami pa ring gamot sa frostbite at antibiotics. Marami pang gamit sa lupa. Mga mutated na dagayon. Sobra na sila. Rock Turtle, magtaas ka ng panangga. Hindi sila maubos. Galing sila sa ilalim ng lagusan. Ipahid mo. Ate, magpapadala ako ng malayuang projection. Hindi na ito tatagal ng matagal. May rat king sa likod ng mga daga. Ah, ano ito? Ate, mula ngayon, tunay na magkasama na tayo. Linye, atakehin mo ang kaliwang daan. Ay, nakipagkontrata ka rin pala sa kanya. Masama ba kung may isa pang katulong? At saka, ikaw pa rin ang numero 1. Ipasok lahat ng supply sa sasakyan. Umalis tayo agad. Kumikilos na ang mga daga. Maaaring hindi ligtas sa labas. Walang tugon sa espiritual na lakas. May malakas na bugso ng espiritual na lakas sa daan sa unahan. Parang may nakambang patibong. Lahat sa parking area, bumaba na at maghanda sa laban. Ang ninakaw nila ay mula sa gang ng malamig na lobo. Ganito na lang ba tayo alis? Ang mga supply at ang puting soro. At naiwan pa ang mahikang kontrata sa katawan mo. Kaya kung iwan sa inyo ang mga bangkay ninyong buo. Siya ang leader ng grupong mersenaryo ng itim na ahas. Perpekto na sa pundasyon ng Ki. Nagbukas ng kalasag ang batong pagong. Buong lakas na depensa. Sugod. Aba, ganyan lang pala ang kaya mo, naglakas loob ka pang lumabas at manggulo. ₱1,605. Subukan mo siyang galawin at tingnan mo. Napakalakas na dugong lahi. Akin na ang puting soro na ito. Akala mo iisa lang ang espiritong hayop ko. Paano magiging posible ang dobleng kontrata? Isang espiritong hayop lang ang pwedeng makontrata ng tao. Hindi ako naniniwala.
Suriin niyo ang mga sugat. Linisin ang larangan ng labanan. Medyo malubha ang sugat ni Zhao Li. Pero wala namang panganib sa buhay. Bumalik tayo agad. Pagbalik natin, makakakuha ang lahat ng isang bahagi ng kristal ng enerhiya para sa pagsasanay. Kakasimula pa lang ng apokalipse. Hindi pa sapat ang lakas na ito. Ito ang bag na pangkalawakan na nakuha mula sa pinuno ng gang ng itim na ahas. May isang kasuotang nano sa labanan pala sa loob. Pagbalik ko ay refine ko ito. Bumalik na si ate. Fangran, wala kayong nasaktan. Wala naman, maliit lang. Nasugatan lang ng kaunti si Zhao Li. Magpapahinga lang siya ng ilang sandali at gagaling din. Guro, ikaw na ang magtala ng mga supply. Ikaw ang bahala sa maayos na pamamahagi ng mga supply mula ngayon. Kung may manggulo, huwag nila akong sisihin kung hindi ko alalahanin ang samahang pangklase. CJ, magtiwala ka lang. Pero ano? Nang lumabas kayo para maghanap ng supply, sa langit sa hilagang kanluran ng kampus, nabiyak ang isang maitim na siwang. Patuloy na may itim na usok na lumalabas doon. Kasing laki lang ng palad. Hindi rin namin alam kung ano yon. Hindi kami naglakas loob kumilos ng padalos-dalos kaya. Pagod na ang lahat ngayon. Magtipon tayo bukas sa silid pulong. Ate, wala kang sugat. Lene. Ayos lang pero pinahirapan ka pa rin. Hindi naman napakahirap. Ate, nakapirma na rin ako ng kontrata sa iyo ngayon. Malaki rin ang itataas ng aking pagsasanay. Bumalik ka muna at maglinang. Babalik ako para magkulong at maglinang sandali. Tagumpay. Ang bagay na ito, kahapon kasing laki lang ng palad. Ngayon, 2 metro na ang lapad. Ang mga estudyanteng lumapit ay nahilo. Mga sintomas ng pagtagas ng espiritong enerhiya. Hindi naglakas loob lumapit ng husto ang espiritong agila. Sabi nito, may napakadelikadong aura sa siwang. At may ganitong maliliit na maitim na siwang sa buong lungsod. Ate, naramdaman ko ang hininga ng hindi kabilang sa mundong ito. Noong huling bahagi ng dating apokalipse, lumitaw din ang ganito. Noon, akala ng lahat ay mga halimaw na sumibol dahil sa matinding lamig. Hindi kung matinding lamig lang. Hindi sana mawawala ng ganito kabilis ang espiritong enerhiya. Dugong antas Diyos ito. Yene, nakatala yan sa alaala ng dugo ko. Una nilang ilalabas ang nagyelong sakuna. Kapag halos ubos na ang mga nilalang, saka sila tuluyang mananalakay. Sasamsamin nila ang natitirang mga yaman. Ang panangga sa lamig sa lawak na 10 li ay pinakabilis na inaagnas dito. Kung magpapatuloy ito, sa pinakamatagal, sa loob ng 3 araw, mababasag ang hadlang. Ang itim na enerhiyang ito ay kayang lamunin ang espiritong lakas. Walang silbi ang karaniwang atake. Huwag galawin ang mga nilalang ng void. Takot sila sa dalisay na mataas na antas na espiritong lakas. Kayang supilin ng dugo ko ang mga ito. Pero hindi pa sapat ngayon. Bigla silang maglalaho. Tama. Ang dalisay na mataas na antas na espiritong lakas ang natural nilang kalaban. Sa susunod na ilang araw, sabay-sabay tayong magpursige sa pagsasanay at paghahanda sa labanan. Pasiglahin ang lahat sa buong paaralan na kayang lumaban. Relax lang. Ang Diyos na antas kong dugo at ang katawan mo ay nagre-resonate. Matutulungan kitang makabreak through ng mas mabilis. Nasa unang yugto na ako ng gintong core. May nabuksan na rin ng kaunti sa dugo ko. Kapag umabot ka na sa gitnang yugto ng gintong core, magagamit ko na ang 30% ng Diyos na lakas ko. Napagod ka? Buti at alam mo. Pagkatapos nating lumaban, gusto mo? Bayaran mo ako ng maayos. Sige, babawi ako sa'yo ng maayos. Lahat ng lumalaban, umakyat sa pader. Ang grupo ng panggamot, manatili sa likuran at maghintay ng utos. Ang grupo ng paniktik, bantayan ang buong lugar. Lahat, bantayan ang mga nilalang ng void. Takot sila sa dalisay na espiritong lakas. Ituon ang lahat ng apoy sa butas. Basta makalagpas tayo sa alon na ito. Panalo na tayo.
Hindi na kaya ng hilagang kanlurang kanto. Masyadong maraming insekto. Kinakain na ang panangga. Ako na. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi sila maubos. Lenny. Ano? Ayos lang, hindi ako mamamatay. Ate, mali. Mga pauna lang ang mga ito. Hindi pa lumalabas ang tunay na pinuno. Ramdam ko na may napakalakas na aura sa kailaliman ng bitak. Lalabas siya mamaya. Samantalahin natin ngayon para magpalitan ang lahat ng pahinga. Magpalakas ng espiritong lakas. Pag nagsimula ang laban mamaya, huwag kang masyadong mauna. Huwag kang mag-alala, ako ang kontratadong kasama mo. Marami nang nabuksang bahagi sa dugo mo. Nasa gitnang yugto na ako ng gintong core. Mga hamak na taga rito. Magtino kayo at isuko ang espiritong enerhiya. May matitira pa kayong buo na bangkay. Sobrang lakas, hindi kayanin ng panangga ko sa lamig. Umatras ka, ako na. Lenny. Ranran, hiramin mo sa akin ang katawan mo. Kailangan ganap na mabuksan ang Diyos na antas na dugo bago pwede. Ano? Ang dugo ko at ikaw ay sabay mabubuhay at mamamatay. Ipapahiram ko sa iyo ang buong lakas ko. Magkasama tayong lalaban. Ang hindi ko makuha. Walang sinuman ang dapat makakuha. Hahaha. Lahat kayo, hintay na lang lamunin ng void. Huwag mong isipin. Sa pangalan ng Diyos na Soro, muling isilang ang lahat ng bagay. Hindi. Hindi kayo palalampasin ng lahi ng void.
Nanalo tayo. Nanalo tayo. Panalo tayo. Sinabi ko na poprotektahan kita. At pati ang mundong ito. Sige na, ang husay mo na.